Person's POV. Tinakbo ni Miggy ang kinaroroonan ni Allen at saka ito buong lakas na sununtok. Tumilapo naman sa sahig si Allen. Pinunasan nito ang gilid ng labi na may konting dugo. Tumingala ito at buong pagtataka na tiningnan si Miggy. Anong problema mo? Puno ng pagtataka na tanong ni Allen. Tumayo ito at kapantay na ngayon si Miggy. Problema ko? Tinatanong mo kung anong problema ko? Sarkastikong sabi ni Miggy habang sarkastiko rin itong umiti. Tinatanong mo pa talaga kung anong problema ko? Ayos ka rin, no? Isa pang suntok ang muling pinakawala ni Miggy. Kung sinabi mo sana sa akin kaagad na sa Vivian ang babae pumasok sa VIP room ko, hindi sana nangyari ito. Galit na sigaw niya sa pagmamukha ni Allen. Kinuwalyuhan niya na rin ito habang umiigting ang kanyang panga. Yun ba'y kinagagalit mo? Bakit? Kung sinabi ko baka agad sa'yo, anong pinagkaiba nun? Puno ng pagtataka na tanong ni Allen. Walang kaalam-alam sa nangyari. Buntis sa Vivian. At ngayon ko lang nalaman na ako pala ang ama. Pasigaw pa rin na sagot ni Miggy. Biglang natawa si Allen. Anong kinagagalit mo? Alam mo na ngayon ikaw ang ama, bakit nagagalit ka? Isa lang ang solusyon dyan, bumawi ka. Wala na ang baby. Nalaman ko kung kailan wala na ang baby. Ano? Wala na ang baby. Wala na ang anak ko. Wala na. Unti-unting napaupo si Miggy habang sinasabunutan ng buhok. Tinapik ni Allen ang kanyang mga balikat. Sorry, dude. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam na buntis pala sa Vivian. Gusto lang naman sana kitang sorpresahin. Ang sama ko. Nagawa kong pagplanuhan ng masama ang anak ko. Sarili ko palang dugo at laman ang gusto kong ipalaglag noon. Ang tanga-tanga ko. Mas dumiin ang pagsabunot ni Miggy sa sariling buhok habang patuloy na sinasampal ang sariling mukha. Habang si Allen ay patuloy na naguguluhan. Inalalayan ni Allen na tumayo si Miggy para dalhin ito sa living area. Katatapos lang kasi ni Allen na mag-gym sa loob ng bahay nito kaya laking gulat na lang niya nang mapagbuksan niya si Miggy ng pinto at bigla na lang siya nitong sinuntok. Nang makarating sa living area ay kaagad nitong inutusan na isang maid na magdala ng tubig. Umupo ka muna. Umupo si Miggy ngunit tila wala pa rin sa sarili. Heto na pong tubig, sir. Ibinigay ni Allen isang baso ng tubig kay Miggy. Medyo naging kalmado na ito. Umupo siya sa tabi ni Miggy para kausapin ito. Ano ba talaga nangyari? Naguguluhan ako. Ano ba talaga nangyayari sa inyo ng fake sister mo? Bukod ba sa pangyayari sa bar, may nangyayari pa sa inyong dalawa? Naguguluhang tanong ni Allen. Uminom ng tubig si Miggy bago nito sinagot ang katanungan niya. She's already my wife. Sagot ni Miggy. What? Nanlaki kaagad ang mga mata ni Allen. Ano nangyari? Bakit wala ka man lang sinabi? Mag-asawa na pala kayong dalawa pero hindi mo kinukwento yun sa amin ni Zeki. Halos hindi makapaniwala na sabi ni Allen. Her marriage was a secret. She was only 17 when I made her sign the marriage contract. And when she turned 18, I registered the marriage. Hindi ka rin naman naninigurado, no? Pangaasar ni Allen. Mahal mo ba? Hindi ka agad nakasagot si Miggy. You didn't answer my question right away. Because your pride is high. But deep inside, you worry too much about her. But you can't admit it. Yes, I love her. More than anything. Napakibit balikat sa Allen sa naging sagot ni Miggy. Nadatnan niya kami ng ate niya na magkatabi sa kama. Dagdag pa ni Miggy. Magkatabi? May nangyari sa inyo ng ate niya? I don't know. Wala akong maalala. Ang naaalala ko lang, ang paglalakad ko patungo sa kwarto namin ni Vivian. Yung iba hindi ko na maalala. Ganyan ka naman lagi eh. Sa tuwing may kinakama ka, wala kang naaalala. Alam mo, siguro kapag nakikipag-sex ka, nakakaroon ka ng amnesia. Hindi mo nga matandaan yung mukha ni Vivian nung gabi may nangyari sa inyong dalawa eh. O baka naman tumatanda ka na talaga. Iiling-iling na sabi ni Allen habang natatawa. Ngayon naman yung ate niya. Paano kung mabuntis mo? Ipagpilitang ipaako sa'yo ang baby, anong gagawin mo? Dagdag na tanong ni Allen. Hindi mangyayari iyon. Alam ko sa sarili ko walang nangyari sa amin dalawa. Paano mo malalaman? Wala kang nga matandaan. Basta, ginugulo mo lang ang isip ko. Aalis na ako, babalik na ako ng ospital.
Kailangan ko makita sa Vivian. Namimiss ko na siya. Babantayan ko muna siya sa ospital. Tumayo na si Miggy para umalis ngunit kaagad siyang nahawakan ni Allen sa balikat. Nalangon niya ito. Gusto mo samahan kita? Umiling-iling si Miggy. No need. Sorry sa malakas na suntok kanina. Tinapik ni Miggy pabalik ang balikat ni Allen. Aalis na ako. Kailangan nasa tabi ako ni Vivian pagkagising niya. Miggy completely left Allen's house. Allen just looked at Miggy's broad back as he walked through the big door of his house until it disappears completely from his sight. Pagdating ni Miggy sa ospital ay kaagad niyang tinahak ang kinaroroonan ni Vivian. Nang buksan niya ang pintuan ay puno ng pagtataka niyang pinagmasdan ng patient's bed na kinahihigaan ni Vivian. Wala na kasi itong laman. Wala na si Vivian sa kama. Wala siyang nadatnan kaya baka inakala niyang inilipat ito nang hindi man lang nakapagpaalam sa kanya ang staff ng ospital. Dali-dali siya lumabas sa pinto para puntahan ang hospital counter reception. Miss, I just want to ask, where is the patient in room 909? Si Miss Burlington? She's gone, sir. There's a woman who took her. I think she is going to be transferred to another hospital. Sagot ng nurse. What? She's my wife. Did you let my wife be transferred without my permission? What kind of hospital is this to let someone, I don't know, take my wife? Inis na hinampas ni Miggy ang desk. Sir, sorry po pero meron pong ipinakita sa amin isang babae. Legal guardian po siya ng pasyente. Legal guardian? Anong pangalan? Is it Vilma? Denny? Napailing ang nurse. I'm sorry, sir. Hindi ko na po matandaan ang pangalan pero meron pong pahintulot mula sa pasyente na umalis sa ospital na ito. What the fuck? May sinabi ba kung saan ito ililipat? Umiling-iling ulit ang nurse. Wala po, sir. Yun daw po kung saan kagustuhan ng pasyente or ng asawa niyo. Huwag daw po sabihin sa amin kung saan ospital siya lilipat. Shit! Napatampal na lang sa noo nang wala sa oras si Miggy. Nagmadali siyang lumabas ng ospital para hanapin si Vivian. Una niyang naisip na umuwi muna para kausapin si Venny. Habang nagmamaneho, tumunog ang phone niya. Sinagot niya kaagad ito nang makitang ang tumatawag sa kanya ay ang kanyang private investigator. Yes? Mr. Burlington, nakuha ko na po ang lahat ng information ng taong pinaiimbestigahan ninyo. Why did it take you so long to get this info? Ngayon pa na nagkakagulo na. Inis na sagot niya. Sorry, Mr. Burlington. Magaling po kasi magtago ng sekreto ang pinaimbestigahan ninyo. Sasend ko po sa inyo ang info, Mr. Burlington. Okay, send it right away. His forehead was wrinkled as he hung up the call of his private investigator. He hit the steering wheel suddenly when he remembered his problem. He did not know where to find Vivian. He didn't even know who took it. Nang maresibang SSS ng kanyang PI ay kaagad niya ito na tiningnan. Unang-una na bumungad sa kanya ang information ni Venny. Hindi siya si Venny kundi siya si Alicia. Nalaman niyang kapitbahay nila ito sa probinsya. Totoong mag-ina si Alicia at Vilma ngunit hindi nila tunay na kapatid si Vivian. Dammit! Sinasabi ko na nga ba? Nagkukunwari lang ang mag-inang iyon. Hindi ako makapaniwalang nagpatira ako ng mga ahas sa bahay. Sa umpisa pa lang malakas na ang kutob ko nagsisinungaling ng mga ito. Bakit ko ba kasi inayaan? Ngayon, nawala ang anak namin ni Vivian dahil sa Venny na iyon. I can't forgive myself. Muli niyang tinampal ang kanyang noo. Labis ang pagsisisi. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang kotse para tahakin ang bahay. Mas lalong nagitnit ang kanyang paningin. Ngayon pa lang ay gusto niya nang sakalin sa Venny na ang totoong pangalan ay Alicia. Pagdating sa bahay ay nanlilisik ang mga matang tinahak niya ang living area. Manang! Dumagundong ang boses niya sa kasulog-sulugan ng kanyang bahay. Nagmadali naman na lumapit sa kanya si Manang Lucy. Senyorito, bakit ho? Nasaan na mag-ina? Sino ho, senyorito? Si Vilma at Venny. Inis na sagot niya. Ang alam ko, senyorito, nasa kani-kanila mga kwarto. Hindi ko pa sila nakikitang bumabat lumabas dito. Nanlilisik pa rin ang mga mata ni Miggy habang kuyom ang mga kamao na tinahak ang kwarto ni Venny. Malakas na pagkatok sa pinto ang ginawa niya ngunit walang sumasagot at tila walang tao roon. Venny! Sigaw niya sa pangalan nito. Venny, buksan mo to! Buksan mo to, Alicia! Sunod-sunod niyang kinalabog ang pintuan ng kwarto nito ngunit walang sumasagot. Manang, give me the key!
Sagaw niya habang nagmamadali naman na lumapit si Manang Lucy para ibigay ang susi sa kanya. Nang mabuksan ito'y walang anuman na tumambad sa kanya. Malinis ang kwarto at wala si Venny. Maging ang mga gamit nito ay wala din. Mukhang nakatakas na ang mga ito. Shit! Kagad na lumabas si Miggy para puntahan naman sa kwarto si Vilma, ang nagkunwaring ina ni Vivian. Senyorito, ano ba talaga nangyayari? Bakit galit na galit kang hinahanap ang mag-inang iyon? Naguguluhang tanong ni Manang Lucy. Inis na hinarap ni Miggy si Lucy. Ikaw, nasaan ka nung umalis ako sa ospital? Hindi mo binantayan sa Vivian kaya nakuha siya ng ibang tao na hindi ko nalalaman. Inis na sabi niya kay Manang Lucy. Ano? Nawawala sa Vivian? Halos hindi makapaniwala na sambit ni Lucy. Umalis ako dahil utos na Vivian. Ang sabi niya iwan ko muna siya roon. Sinunod mo naman. Inis pa rin na sabi ni Miggy. Paano kung ang mag-inang iyon ang may hawak ngayon kay Vivian? Hindi naman siguro nila sasaktan sa Vivian. Hindi sila ang tunay na pamilya ni Vivian. Impostor ang mag-inang iyon. Nandito lang sila para sirain kami ni Vivian. Ngayon nagtagumpay silang sirain kami, di ba? Nawala ang anak namin. Inis na sabi ni Miggy. Natigilan siya at muling sinabunutan ng buhok. Padaos-dos na umupo sa sahig. Alam mo bang anak ko nasa sinapupunan ni Vivian? Anak ko ang batang nasa sinapupunan niya. Ngayon, sising-sisi ako kung bakit. Kung bakit naging masama ako sa kanya noon. Sising-sisi ako na sarili kong dugot laman, munti ko nang ipalaglag. Nagawa ko yun sa sarili kong dugot laman, Manang Lucy. Anong klaseng ama ako? Ngayon wala na. Natuluyan na siyang nawala ng dahil din sa akin. Labis na pagsisisi ni Miggy habang pinupukpok ang sariling dibdib. Senyorito, tama na ho. Ang mabuti pa hanapin ninyo sa Vivian. Baka kung ano na nangyayari sa kanya ngayon. Natauhan si Miggy dahil sa sinabi ni Manang Lucy. Kagad siyang tumayo at pinakalma ang sarili. Naisip niyang tawagan ang kanyang PI para ipahanap dito ang mag-inang impostor at maging si Vivian. Vivian's POV. Anak, nagising ako may humahaplos sa noo ko. Medyo malabong aking paningin pero alam ko si Tita Emily ang nasa harapan ko. Naaninag ko ang kanyang mukha. Pero teka, bakit niya ako tinawag na anak? Mabuti naman gising ka na. Patuloy niyang hinahaplos ang noo at buhok ko. Tita Emily? Yes, ako nga. Nasaan ako? Tanong ko. Mukha kasing wala na ako sa ospital. Hindi na kulay puti ang kisame na nakikita ko. Kulay pink na ito. Nandito ka sa rest house ko sa Baguio. Sagot niya. Ha? Napaawang na lang ang labi ko sa nilibot ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. It's time for you to know. Muli ako napatingin kay Tita Emily. Ano dapat kong malaman? Huminga siya ng malalim. Tsaka niya ako tinitigan. Dapat mong malaman ang totoo. Anong totoo? Ako ang tunay mong ina. Mas lalong napaawang ang labi ko. Natatakot ako, Vivian. Natatakot ako na baka kamuhian mo ako. Natatakot ako na baka hindi mo ako matanggap. Napansin ko ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Ngunit nang malaman kong may mga impostor na nagkukunwaring pamilya mo, nagmadali akong umuwi sa Manila para sabihin sa'yo. Ngunit sa ospital pala kita madadatnan. Kumunot ang noo ko na maalala ang baby ko. Ang baby na nasa sinapupunan ko. Ang baby ko. Kamusta ang baby ko? Bigla ako nataranta. Baliwala sa akin ang sinabi niya. Mainis din ako naramdaman sa kanya ngayon dahil sa ipinagtapat niya. Hindi kaagad nakasagot si Tita Emily. Maya-maya'y bumukas ang pintuan ng kwarto na kinaroroonan ko. Iniluwa mula roon ang lalaking hindi ko inaasahang makikita ko. Si Alden. Anong ginagawa niya rito? Siya ang katulong ko para madala ka dito sa Baguio. Muling salita ni Tita Emily. Hindi pa niya sinasagot kung ano nangyari sa baby ko. Mas nadagdagan lang ang inis ko. Mas mabuti pa sigurong hindi niya sinabing siya ang tunay kong ina. Kung ikaw ang tunay kong ina, ibig sabihin, si Miggy at ako, magpinsan, magkadugo kami.
Marahang tumango si tita. Kaagad kong tinampal ang aking noo. Hindi ako makapaniwalang tunay kaming magkadugo ni Miggy. Paano nangyaring nagkagusto ako sa pinsan ko? Hindi lang isang beses na may nangyari sa amin kundi maraming beses na. Tapos malalaman ko magpinsan pala kaming dalawa. Sana noon pa sinabi mo na sa akin. Hindi yung ganito. Madami nang nangyari. Hinayaan mo kami magsama ni Miggy. Hindi mo sinabing ikaw ang tunay kong ina. Anong klaseng ina ka? Hinayaan mo ang anak mong makipagsiping sa lalaking anak ng kapatid mo. Inis na inis ako. Hindi lang sa kanya kundi pati sa sarili ko. I'm sorry. Sinubukan niya akong yakapin ngunit itinulak ko siya. Huwag mo akong yakapin. Huwag mo rin akong hawakan. Kinamumuhian kita. Pare-pareho lang kayo. Humagulhol ako ng iyak. May mga bisig na yumakap sa akin. Nang tingalain ko ito ay nakita ko sa Alden ang yumayakap sa akin. Third person's POV. The past. Ate, please. Sa'yo ko muna iiwan sa Vivian. Sa'yo na muna siya. Ikaw na bahala kung papalitan mo ang pangalan niya. Sana'y mahalin mo siya na parang tunay mong anak. Hindi pa ako handa maging ina kaya please ate. Please. Sa'yo ko muna iiwanan ang anak ko. Patuloy na pakiusap ni Emily sa ating niyang pag-iiwanan niya kay Vivian. In the end, pumayag rin naman ito na ampunin na ng tuluyan sa Vivian. Nasa kasunduan nila na huwag siyang magpakilala rito bilang isang ina, kundi bilang isang tita. Nang umuwi mula sa ibang bansa sa Emily ay laking tuwa niya na makita ang anak na si Vivian. Masaya na siyang kinilala siya nito bilang tita. Masaya na siyang nakakalaro niya ito at nakakabonding tuwing umuwi siya mula sa ibang bansa. Ilang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin nahanap ni Miggy si Vivian. Every night he goes to bars, clubs, and anywhere else he can get rid of his sadness and missing his wife. Uuwi siyang tulala. Simula sa living area, kitchen, dining at pag-akyat niya sa taas ay mas lalo pa siyang nalulungkot tuwing naiisip niyang walang Vivian na madadatnan sa kwarto. Habang tinatahak ang kwarto ay pumupungay-pungay naman ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Zigzag na rin ang lakad niya. Nang buksan ng pintuan ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang merong nakaupo sa kama. Nang lingunin siya nito ay sa kanya lang nakita ang mukha nito. Ang matagal niya nang gustong makita, mayakap at mahalikan ay hindi makapaniwalang nasa kanyang harapan. Vivian! Sambit niya. Nakangiti itong tumayo. Hey hon! Matamis na mga halik ang iginawa dito sa kanya na makalapit. Hinalikan siya nito sa pisngi saka ipinulupot ang mga braso sa kanyang bewang. I miss you. Bulong ni Vivian na nagpapikit sa kanyang mga mata. Miss na miss niya na ang boses nito. Pagmulat ng kanyang mga mata ay ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang wala na ito sa kanyang harapan. Vivian! Nataranta siyang bigla. Vivian, where are you? Sagaw niya kahit nahihilo. Sinuyod niya ng tingin ang buong kwarto ngunit wala sa Vivian. Napagpasyahan niyang lumabas ng kwarto para hanapin si Vivian. Halos takbuhin pa nga niya ang hagdanan hanggang sa sala kahit na umiikot na ang paningin niya. Vivian! Buong lakas na tawag niya ngunit hindi niya ito nakita. Muli ay tinawag niya ang pangalan nito ngunit walang Vivian na nagpakita at sumagot sa mga tawag niya. Sir Miggy, ano pong nangyayari sa inyo? Nataranta naman na lumapit si Lucy sa kanya. Sa Vivian, nandito siya. Hanapin mo! Utos niya kaagad rito. Sir, wala po sa Vivian. Hindi po ho siya umuwi. Hanapin mo, sabi! Sigaw ni Miggy sa pagmumukha ni Lucy. Bigla namang napahiwalay si Lucy sa kanya at natarantang umalis sa tabi niya para hanapin si Vivian. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na rin si Lucy sa sala para sabihin sa kanyang wala si Vivian. Walang Vivian sa loob ng bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa Vivian ang nakita ko. Patuloy na paniniwala ni Miggy. Sir, baka nasa isip niyo lang ho iyon. Hayaan niyo ho kapag umuwi siya rito na wala kayo.
Sasabihin ko ho kaagad sa inyo. Please, Manang. Help me find Vivian. I'm going to die missing her so much. Sa unang pagkakataon ay nayakap niya nang wala sa oras si Manang. Wala siyang ibang mapagbalingan ng lungkot at pangungulila. Wala siyang ibang pamilya na kasama. Lumipas pa ang ilang linggo ay hindi pa rin nahanap si Vivian. Naiinis na sinagawa niya sa kabilang linya ang kanyang PI. Halos itapon niya ang kanyang phone sa sobrang inis. Hindi rin kasi nakikita ang mag-inang impostor, magagaling magtago. Pagkagaling sa office ay dumiretso na naman siya sa bar. Tanawagan niya si Harold ngunit hindi ito pwede. Si Dusty naman hindi piniyagan ni Irish. Si Aaron naman ay hindi niya makontak. Ang ending, si Zeki ang kasama niya ngayon. Ang hirap palang maging broken-hearted, no? Sa halip na damayan ay inasar pa siya ni Zeki. Damn you! Mararanasan mo rin ito. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. No, sisiguraduhin kong hindi ko mararanasan iyan. Kasi kapag nagmahal ako, hindi ako gagawa ng dahilan para iwan ako ng babaeng mahal ko. Hindi nakapagsalita si Miggy dahil sa real talk na sinabi ni Zeki sa kanya. Tama si Zeki, kung hindi siya gumawa ng dahilan para iwan ni Vivian, sana kasama pa rin niya ito. Hanggang ngayon, uminom na lang tayo. Nadamayan kita dyan sa nararamdaman mo. Itinaas na Zeki ang baso. Lasing na naman ang umuwi si Miggy. Araw-araw siyang ganito hanggang sa hindi niya na lang namalaya ng araw, buwan, at lumipas na ang taon. Hindi lang isang taon kundi lumipas pa ang isa, 2, 3, at 4 na taon. 4 years later. Every year ay pumupunta si Miggy sa orphanage para mamigay ng pera at mga pagkain para sa mga bata. Ngayong araw ang ika-4 na taon niyang pamimigay sa orphanage. Papasok na siya ng elevator nang biglang humarang sa kanyang daanan na isang batang babae. May dala itong pink na teddy bear at mukha rin naman itong anak mayaman. Nakapuyod ng 2 ang buhok. Hi! Biglang bati nito sa kanya. Napangiti siya dahil sa kakyutan nito. Hindi niya kasi inaasahang babatiin siya nito. Nakaharang ito sa daan niya kaya binuhat niya ito para makapasok sila sa loob ng elevator. Isa ka ba sa mga bata dito sa orphanage? Tanong niya habang nakangiti. Bigla itong sumimangot na hindi niya inaasahan. Put me down. I don't know you. I'm not allowed to leave someone I don't know. Nakalukip-kip nitong utos sa kanya. Napailing siya at ibinabari naman ito kaagad dahil sa sama ng tingin nito sa kanya. Hinahanap ko ang daddy ko. Muli sagot ng napaka-cute na bata. Hinahanap mo ang daddy mo? Nawawala ka? Yes. Nakapamewang naman ang sagot nito. Bigla siyang napangiti sa inasta nito. Nawawala na pero parang hindi man lang natatakot o hindi man lang umiyak. Ang ibang bata siguro kapag nawala ay hindi na ito matitigil sa pag-iyak. Kakaiba ang batang ito. Nawawala ka na pero nagawa mo pang magsungit? Pambihirang batang ito. Iiling-iling na sabi niya. Why are you laughing? Nakapamewang ulit na tanong nito. Alam mo nakakatuwa ka. Kaya ako natatawa dahil napaka-independent mo na bata. Bakit parang wala lang sa'yo na nawawala ka? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba naiiyak man lang? No? I know my parents will find me. Hirap na itong tumingala sa kanya. So, what is your mother's name? Secret. Natawa na naman siya sa sagot nito. Name na lang ng daddy mo. Ayoko mong sabihin. Nakalukip-kip pa rin na sabi nito. Why not? Para mahanap natin ang parents mo. Hindi natin sila mahanap kung ayaw mong sabihin ang pangalan ng mommy at daddy mo. Hindi na ito sumagot hanggang sa bumukas ang elevator. Hindi naman niya hayaan na lang ang bata na doon lang sa loob ng elevator. Nang makita niyang hindi ito gumagalaw o humahakbang para lumabas sa elevator ay binuhat niya na naman ito. Sumama ka sa akin. Hahanapin natin ang parents mo. Sad niya dito at tuluyan itong isinama kung saan ang punta niya. Marahang katok sa pinto ang ginawa ni Miggy nang marating ang pupuntahang silid kung saan niya pwedeng ibigay ang pera na kanyang donation. Marami itong bumukas. Sinalubong kaagad siya ng 2 madre. Kayo pala, Mr. Bellington. Bati na mga ito. Tuloy ho kayo. Magandang araw ho sa inyo. Pumasok siya ng tuluyan. Magandang araw din. I'm
I'm here to give the donation in person. Madre Lynn. Saad niya sa isang madre na nakaupo sa kanyang tapat. Kilalang kilala niya na ito dahil hindi siya nawawala tuwing may kaarawan ng mga bata rito. Sa tuwing mayroong kaarawan ay pumupunta siya kung hindi naman siya busy sa araw na iyon. Maraming salamat po, Mr. Burlington. Hindi ho talaga kayo nakakalimot sa mga bata. Napakalapit po ng puso niyo sa mga bata. Alam ni Madre Lynn kung bakit malapit siya sa mga bata. Naikwento niya na rito ang nangyari sa buhay niya at sa anak niyang nawala ng dahil sa kanya. Sa pamamagitan man lang ng ganito ay nakatutulong siya sa mga batang walang mga magulang. You're a good guy. Bigla na lang nagsalita ang batang kasama ni Miggy. Napalingon sila rito. Natawa ang tatlong madre. Ang cute naman ng batang ito. Puri ni Madre Lynn. I saw her in the elevator. I was in the elevator with her. She was alone, so I thought she was one of the kids here. But she said she had a parents. Kaagad na sabi ni Miggy. Akala namin ay anak mo nang napakakita batang iyan. Sambit ni Madre Lynn. He's not my daddy. I was with my daddy earlier, but when I entered the elevator, he disappeared and I saw him. Turo ng bata kay Miggy. Kung ganoon, dapat manawagan tayo sa mga magulang mo. Wika ni Madre Lynn. Maybe even better. Madre Lynn. Sugunda naman ni Miggy. Anong pangalan mo, baby? Tanong ni Madre Lynn. I'm Via Marie. Via, for short po. Pakilala ng bata. What a nice name, ha? Pabirong sabi ni Miggy. Okay, your mom's name? Pwede mo ba sabihin? Baka sakaling kilala namin. Baka isa ka sa mga anak na nagdodonate dito. Umiling-iling si Via. Hindi ito nagsalita. Mukhang ayaw sabihin ang pangalan ng kanyang mga parents. Katulad lang din kanina nang tanungin niya ito. Ayaw nitong sabihin ang pangalan ng parents niya. Madre Lynn, hindi na ako magtatagal. Tumayo si Miggy para tuluyan na magpaalam sa mga ito. Muli niyang sinulyapan ang batang kasama niya kanina. How about her, Madre Lynn? Kayo na ho bang bahala sa kanya? Kami na lang ho bahala sa kanya, Mr. Burlington. Sagot ni Madre Lynn. Parang ayaw niyang iwan si Via pero wala siyang nagawa kundi ang iwan ito. Bye, baby Via. Paalam niya rito. Biglang nanubig ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Bakit feeling niya ay iiyak na ito? Tuluyan na niya itong tinalikuran. Paglabas ay nilingon niyang muli ang pintuan ng kinaroroonan ng batang nakita niya kanina. Shit! Napamura siya at muling bumalik sa loob. Kung pwede, ako na maghahanap ng parents niya. Why not? Nang makita siya ni Via ay biglang nagliwanag ang mga mata nito. Good guy? You're back! Tuwang-tuwa na sigaw nito. Yes, I'm back for you. Hindi niya akalaing yayakapin niya ito ng mahigpit. Ganon din si Via sa kanya. Binuhat niya ito at hinarap si Madre Lynn. Pwede bang dalhin ko ang batang ito? Ako na maghahanap sa parents niya kung pwede. Madre Lynn. Napangiti si Madre Lynn. Oo naman, Mr. Burlington. Kung papayag si Via, bakit hindi? Papayag ka ba, Via? Si Tito Miggy ang magsasauli sa'yo sa parents mo? Tanong ni Madre Lynn sa bata. Mabilis pa sa hangin na sumagot kaagad si Via. Yes! Napangitim bigla si Miggy, lalo na lumapit ito sa kanya at walang salitang yumakap sa kanyang bawang. I wanna go with you. Please? Ginamit ito ang napaka-cute ng mga mata para kaawaan niya. Tom, you're so cute. You're so cute. You remind me of a very special person to me. Kinurot niyang bigla ang cheeks nito. And who's that special person of yours? Kaagad naman na tumingala si Via para itanong ito sa kanya. Nagkatinginan tuloy sila ni Madre Lynn dahil sa tanong ni Via. Nothing, baby. Muli niyang kinurot ang pisngi nito. Nagpaalam na lang ulit siya kay Madre Lynn. Sa pagkakataong ito ay hindi siya mag-isang uuwi kundi kasama niya ang napaka-cute at napakakulit na batang nakita niya sa elevator. Lumabas sila sa building na nakakandong sa kanyang mga balikat si Via. Favorite daw kasi nitong kumandong sa daddy niya. Hindi niya akalaing sa ikling oras nilang pagkakakilala ay bigla niya itong naging close. Alam mo, ikaw? Sabi niya rito nang makapasok sila sa loob ng kanyang kotse. Yes. Why? Ang bilis mo magtiwala sa taong kakakilala mo pa lang. Ang bilis mong mananakaw. Saad niya rito. I know you're a good guy. That's why sumama ako sa'yo.
Napangiti siya sa sinabi nito. Mabuti na lang at mabait ako dahil kung hindi, baka ibinenta ka na ng kung ibang tao ang nakakita sa'yo. Iiling-iling na sabi niya. Hindi naman ako laruan para ibenta eh. Nakangusong sagot naman ito. Hindi ka nga laruan pero pwede kang ibenta sa mga taong walang anak. Just like you? Meron ka na bang anak? Napatingin siya kay Via. Wala na siya. She's already in heaven. Bumuga ng hangin si Miggy bago tuluyang pinaandar ang kotse. Hindi na rin naman na umimik pa si Via.